Ang sakit talaga ng leeg ko dahil nabasag ang car seat at may naaamoy akong yaki na amoy. Napatingin ako kay Papa at dumudugo ang ulo niya at nakaibig. Paano kung namatay siya? Pero ngayon lang namin siya nakita. I look down and find Papa's phone. Itinuro sa akin ni Mama na kung siya ay nahimatay dapat kong gamitin ang telepono niya at tumawag ng 911 at sagutin ang lahat ng kanilang mga katanungan. Hanggat maaari at malinaw, kinuha ko ang telepono at hinanap ang button dial. Ipinindot ko ang numerong 911 ng 3 beses at tumunog ito. Hello? I need ambulance. My papa is hurting and another car just hit us. Sabi ko sa telepono. Hey sweetie, kung saang kalsada kayo naroon? Lumingon-lingon ako sa paligid para sa mga palatandaan tulad ng sinabi sa akin ni Mama. Ngunit mga tindahan lang ang aking nakikita kaya nagbanggit ako ng ilan. Sabi ni Mama, makahanap ka nila kung bibigyan mo sila ng landmark. May isang lugar na pizza na tinatawag na Pizzeria de Mia. Okay sweetheart, I will send ambulance. Are you and your daddy hurt? Natutulog ang daddy ko at masakit ang leeg ko at may dugo siya sa ulo. Okay, the ambulance will be with you very soon. I promise, but I need you to stay on the phone until they reach you, okay? Okay, sagot ko. So, ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? Tanong ng babae sa telepono. Ang pangalan ko ay Lucius. At ako ay 4 na taong gulang. May kapatid ako. Pero nasa hospital siya. May sakit siya. Sweetie, ang bait-bait mo ng pagtawag sa akin. Sigurado ako magiging proud sa iyo ang mama at papa mo at ang kapatid mo. Naririnig ko na ngayon ang mga sirena mula sa ambulansya. Sabi ko sa babae bago sila dumating. Nang makarating sila sa amin, ay isang lalaki ang lumapit sa akin. Hinila ako palabas ng sasakyan at nag-usap kami. Hi little one, ako si Javier ang firefighter. Aalagaan kita habang binabantayan nila ang papa mo. Napatingin ako kay Papa's car at nakita ko ang maraming tao sa paligid. Lahat sila nakasuot na parang sa lalaki na kausap ko. Hinila nila papalabas ng sasakyan si Papa at natutulog pa ito. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw ang lalaki ng ambulansya at mabilis na gumalaw sa paligid niya. Nagsisimula na akong umiyak. Javier, anong meron? Bakit siya natutulog? Bakit hindi siya nagigising? Nasasaktan ang papa mo. At bagaman tinutulungan ng mga tao ng ambulansya na gumaling ang papa mo, ang pinakamahalagang taong nagpapagaling sa kanya ay ang kanyang katawan at utak. Sinasabi ng utak niya na matulog muna siya para mas mabilis siyang gumaling sa mga sugat niya. Okay? My name is Lucius. Thank you for looking after me, Javier. No problem. Sabi niya at ngumiti siya sa akin. Habang inaayos ng mga ambulance si Papa, ay nag-uusap kami. Hanggang ilagay nila kami sa likod ng ambulansya. At si Javier ay nag-aalaga sa akin. Hanggang makarating kami sa hospital. Pagdating namin doon, ay hindi nila ako pinapayagang makita si Lucas o si Mama. O si Papa. Ito ay hindi patas. At ako ay sumisigaw ng sumisigaw. Hanggang sa ako ay umiyak ng gusto ng halos magkasakit na ako. Pilit akong pinapakalma ng mga nurse. Ngunit hindi gumagana ito. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Pumasok si Javier sa kwarto. Tumatakbo papunta sa akin. Binalot niya ako ng kumot sa kanyang mga braso at niyakap ako ng mahigpit. Bumulong siya sa akin. Lucius, okay lang ang papa mo. Si Lucas, pati si mama mo.
Kailangan mong hayaang tulungan ka ng mga nurse para makita mo sila. I promise na mananatili ako sa iyo. Tumango ako at humihikbi ako ng mahina at sinisinok sa balikat ni Javi hanggang sa pumasok si Jackson, sinundan ng malapitan ni Mama. Sa kabilang banda si Francesca. Napagtanto niya kung anong sinasabi sa kanya ni Jackson. Nang mag-trigger ang pagsisimula ng aking mundo, ay tunay na gumuho. Na-aksidente si Marcos at nasugatan din si Lucius. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin ko pa ito. I've been holding myself together with tape and glue. Until now, I had work. I was coping. My son has a life-threatening condition. I was in the hospital and able to see my daughter. And the absent father to my children returned. My life was far from okay. Pero kinakaya ko na maging okay ang lahat. But now, I am seriously questioning the existence of Almighty One that takes care of us all. Mahirap magkakaroon ng pananampalataya kapag ang lahat ng ibinabato sa akin ay sobrang stress na kinakaya. Nang pumasok si Jackson at sinabi sa akin na sina Lucius at Marcos ay naaksidente, nadurog ang puso ko at ang bawat piraso ay pinilit na lumabas sa aking katawan na parang maliliit na tipak ng salamin na tumatama sa aking balat. Isang nakakadurog na hikbi ang kumawala sa aking mga labi bago ako kaagad na lumingon para tumingin sa aking anak. Tulog pa rin siya. Hindi ko pa rin siya ginigising. Salamat sa Diyos. Tahimik akong humikbi at pumunta sa dibdib ni Jackson. Niyakap niya ako at walang sinabi. Hinawakan niya lang ako at hinayaan akong umiyak. Nauunawaan ni Jackson ang magiging maayos ang lahat. And our prayers are with you. Have no effect on a scattered heart. Pasimpleng sabi niya, halika, si Lucas ay aalagaan ng mga nurse. Dinala niya ako sa ICU. Sinubukan kong maghanda para makita ang aking anak na babae at ang ama ng aking mga anak na nakakabit sa bawat nakakatakot na makina na pag-aari ng hospital na ito upang makita silang walang malay. No life in their eyes. Upang makita ang mga taong pinakamamahal ko sa bingit ng kamatayan. I want mama. Stop that. Umaalingaw-ngaw na hiyawan ng isang batang babae. Ang mga sigaw ay nanggagaling sa isang boses na agad kong kilala. Si Lucius. Gising na siya. Binitawan ko ang kamay ni Jackson at tumakbo patungo sa kwarto kung saan nagmula ang mga hiyawan. Sa loob ay isang doktor, 3 nurse, at isang batang neurologist. Si Lucius ay umiikot sa kama. Hinihiling na payagan niya siyang puntahan si Lucas at ako at ang kanyang ama. Pumunta ako sa paanan ng kama. Bumilis ang tibok ng puso ko. Umaagos ang mga luha sa pisngi ko. Habang dumadaloy sa katawan ko ang matinding ginhawa. May maliit siyang hiwa sa ulo. Umaagos ang dugo ngunit hindi naman ito matindi. Lucius, bulong ko. Huminto siya sa pagpupumiglas at inuusad ang isang maliit na sarili patungo sa akin. Umupo ako sa kama. Duyan siya sa aking dibdib na pabalik-balik sa napakasayang kaluwagan. Inilipat ni Lucius ang kanyang posisyon. Pagkatapos ng ilang minuto, nakaharap siya sa akin. Habang nasa magkabilang gilid ng balakang ko ang mga paa niya, dahan-dahan siyang lumapit at pinunasan ang mga luha ko sa pisngi. Mama, huwag kang umiyak. Promise na okay na ako. Pwede mo bang sabihin sa kanila na iwan na ako at ayusin si Papa? He needs all the doctors. I just needed you, Mama. She says thoughtfully. Ang matingkad na asul na mata ng maliit na batang babae na nasa aking harapan ay nagpahanga sa akin kahit sa kanyang murang edad. Ang kanyang pakikiramay
at pag-unawa sa kahalagahan ng mga tao sa kanyang paligid. Parehong para sa kanilang mga damdamin at ang kanilang epekto sa iba ay kahanga-hanga. Sweetie, naiyak ako kasi I am so relieved that you are okay. We just need to double check because otherwise, Jackson over there won't let you see Lucas. I hate to have to bribe her, but I knew that no matter what Lucius would, ay gawin niya ang lahat sa mundo para makita ang kanyang kapatid. Tama, Lucius. Ngayon hayaan mong tingnan ka ng doktor. At dahil doon, pinayagan na yung neurologist na suriin siya. Ang lakas ng blackmail. Natatawa ako sa loob-loob. Sa sandaling sinuri siya ng doktor. At sa kabutihang palad, doctor gave her all clear. Ako at si Jackson, kasama si Lucas ay naglalakad na magkahawak kamay sa mga pasilyo patungo sa silid ni Lucas. Nang makarating kami sa main hall, ay nagpasya akong tingnan si Marcos. Anak, okay na ba si Dr. Jackson ang sasama sa iyo sa kwarto ni Lucas? I'll catch up with you in a couple minutes, okay? It was a little bit of a lie. Pero alam ko, na kapag nakita na ni Lucia si Lucas, ay mabilis na niya akong makakalimutan. Sa halip ay ibibigay niya sa kapatid niya ang lahat ng atensyon niya. I knelt down to her level and looked up at Jackson. He nods, assured. Hinawakan ko si Lucia sa ulo at tumayo ulit ng tuwid. Hinawakan ni Jackson ang kamay ni Lucius at naglakad na sila sa koridor patungo sa ICU ng mga bata. Pinapanood ko silang lumalakad palayo hanggang sa tuluyan na silang mawala sa paningin ko. Bago tumungo sa recovery area ng hospital pagkatapos ng operation, lumapit ako sa front desk. Isang maikling African-American na babae na may magandang mahabang buhok sa perpektong uniforme na may mga tirintas at magagandang katangian ang nakaupo sa mesa na nag-aayos ng mga papeles. Nakasaad sa name badge niya na siya si Rhonda. Hi, I'm just wondering if Marcos has come out of surgery. He was in a car accident. His daughter was in a car with him. Tanong ko sa kanya. Okay, bigyan mo ako ng isang segundo at susuriin ko ang chart ng medical ng mga pasyente sa database. Gayunpaman, maaari ko bang itanong kung ano ang kaugnayan mo sa kanya? Alam ko kung paano gumagana ang mga hospital kung hindi ka kadugo o asawa o kamag-anak ay wala kang makukuhang impormasyon. Simple na, hindi ako makakakuha ng impormasyon. Kaya ginawa ko ang sumunod na katwirang bagay upang makakuha ng impormasyon. Nagsinungaling ako. At sinabi ko na siya ang fiancé ko. At dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.